Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, "Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, pinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila. At nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at nawa sa tulong ni San Lorenzo Ruiz, kapwa natin Pilipino, ay atin din pong maialay ang ating pong buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon sa abot ng ating makakaya. At atin pong sinashout out lahat po ng mga seafarers, yung mga nagtatrabaho sa barko, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mga migrant workers, mga migrant families natin sa ibang bansa. Nawa ay inyo ring matupad ang inyo pong mga pangarap habang sumusunod sa mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, gumamit si Kristo ng kwento o talinghaga para maipaliwanag, maiparating sa mga Pariseyo
Kasi yung mga Pariseo, numero unong pasaway. Numero unong sumusuway sa mga kautusan ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kwentong ito bilang isang paalaala at babala bago pa man mahuli ang lahat. May isang mayaman na namumuhay ng marangya sa mundong ito, nang mamatay, napunta sa impyerno. May isang mahirap, isang pulubi, nagtiis sa buhay sa mundong ito. Nang siya ay mamatay, napunta sa langit. Ngayon, sino ang gustong maging mayaman? Taas ang kamay. Wala na. Ayaw na. Pero intindihin natin mabuti, ha? Yung mayaman, hindi siya napunta sa impyerno dahil mayaman. Kasi hindi naman masamang maging mayaman. Kaya nga ang daming seaman, ang daming OFW, ang daming nagtatrabaho abroad. Yung iba nating magagaling na mga engineer nag-a-abroad. Kasi dito sa atin, ang daming ghost project. Kaya nag-a-abroad. Kasi nandun yung opportunity, nandun yung malalaking sahod. Kasi yung dito sa atin, masyadong minamaliit ang kakayahan ng ating mga professionals, kung kaya natututong gumawa ng mga kababalaghan. Hindi masamang maging mayaman. Tandaan niyo po yan, ha? Kaya nga natin pinagtatrabaho o pinag-aaral mabuti ang inyong mga anak kasi naniniwala tayong para may laban sila, para makahanap ng magandang trabaho, makahanap ng malaking kita at yumaman, makabili ng kotse, ng bahay, hindi masamang maging mayaman. Naintindihan po? At yung pulubi, yung mahirap, hindi siya napunta sa langit dahil mahirap siya. Malinaw naman na sinabi dito, dahil siya ay nagtiis sa buhay sa mundong ito. Nagtiis. Ibig sabihin, tingnan natin mabuti, no? Yung mayaman, ang sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos, sabi dito, tutuldukan na ng Panginoon ang lahat ng mga nanunungkulan, ang lahat ng mga namumuhay na maginhawa. Sabi niya, kahabag-habag kayo pagdating ng araw, kayo na mga nahihiga sa magagarang kama, mga nagpapahinga sa malalapad na himlayan, nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Habang ang iba ay nagugutom, habang ang iba ay nahihirapan. Sounds familiar? Biruin nyo, sa panahon pa ni Amos, sa lumang tipan, umiiral ang ganitong pag-uugali. Mga namumuhay sa karangyaan, yung marangya, yung lifestyle, may kalalagyan tayo. Yung pulubi, kagaya ng binabanggit sa ikalawang sulat o sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, tiyakin natin kung tayo ay mahirap o mayaman, tayo ba ay namumuhay sa katwiran, sa kabanalan, pananalig, pag-ibig, at pagtitiis. So hindi ito doon sa estado ng buhay. Na kapag mayaman, automatic impyerno. Kapag mahirap, automatic langit. Kung mahirap, kung tutuusin, no? Bakit nga ba tayo mahirap? Bakit ka nga ba mahirap? Uy. Di ba minsan, katamaran. Bakit ka mahirap? May akap naman po kasi buwan-buwan. Meron naman po kasing ayuda mula kay congressman buwan-buwan. Kaya yung iba, natututong magnakaw, kumakapit sa patalim, kasi mahirap ako
Dahil mahirap ako, ito yung mentality ko. Mahirap ako, hihingi lang ako ng hihingi. Kaya kahit nga sa loob ng simbahan, may namamalimos. May nangihingi. So bakit tayo mahirap? Muli, no? Hindi natin hinuhusgahan at wala tayong karapatang humusga sa isa't isa. Bagamat sa naririnig nating mga hearing, di ba, nakakarindi din, nakakainis na, kasi magnanakaw, magtatanong sa magnanakaw, pagtatakpan ng kapwa magnanakaw, naguguluhan tayo, no? Pero ito po, ulitin ko, wala isa man sa atin ang may karapatang humusga sa isa't isa. O kung sino man, ay sila, mga kontraktor, magnanakaw yan. Ay, itong mga, natin, politician, mga korap yan. Sa impyerno ang punta ng mga yan. Hindi ganoon ang mensahe ng ating ebanghelyo. Kundi ito ay paalaala na pagsisihan, ayusin habang may panahon pa. Habang may oras pa tayo, pwede pang itama ang mga pagkakamali natin. Pwede pang ayusin yung mga flood project na yan. Pwede pang ibalik. Gaya ng nabanggit ko, di ba? Hindi nyo na nga alam kung saan nyo dadalhin yung pera. Ang daming nangyari ngayong bagyo. Pero wala tayong naririnig na, ito, yung pondong ito, ibigay dyan kasi ang daming nasirang bahay. Madaming walang makain ngayon. Yung mga lugar, maswerte tayo ngayon. Hindi tayo binaha dito sa Manila, sa lugar natin, dito sa Gagalangin. Pero hindi tayo pwedeng makampante na para bang, wala, basta ako, okay ako. Kasi kung ganyan ang pag-uugali natin, pare-pareho tayo sa impyerno mapupunta. Hindi tayo pwedeng walang pakialam. Ang Diyos may pakialam sa atin. Kaya niya sinasabi ito para hindi tayo magsisi sa huli. Kasi magsisi man, huli na. Pag nasa impyerno na, wala na tayong kawala. Pag nasa langit na, nandun na tayo. Walang hanggang kaligayahan na yan. Kaya maging maingat din po tayo, no? Sa ating mga pinopost, sa ating mga piniflex, na mga lifestyle natin, ingat-ingat din po, no? Kasi baka minsan sinasabi natin, deserve mo naman ipamper yung sarili mo from time to time. Tama naman po yan kasi nagsikap ka, talagang nagpagod ka, tama yan. Sige, magpa-parlor ka, magpariban ka, no? Pero hindi mo kinakailangan ipang-inggit at ipangalandakan. Kasi habang nagpapaganda ka, maraming lubog sa baha sa kasalukuyan. Habang umiinom ka ng masasarap na kape sa masasarap na restaurant, marami kahit Nescafe, walang mainom sa kasalukuyan. Ay. Hindi pinagbabawal, no? I-enjoy nyo. Kung umahon ka, salamat sa Diyos, di ba? Kung umaangat ka na, salamat sa Diyos. Pero sana yan ay bunga ng pagtitiis mo. At hindi dahil sa napilitan ka na lang kumapit sa patalim o kumapit sa mga tao at gumawa ng masama. Amen?